Diferensyang langit at lupa raw. Ito ang pagsusuri ng Japan media sa pagkakaiba ni Jan Rial Casimero at ni Naoya Inoue. Bad news, kalaban ni Charlie Suarez ng lamang nag-overweight. Bagamat nagwagi ng kumbinsido ang dating 3-division world champion na si Jan Rial Cadualas Casimero sa kanyang huling laban, hindi ito naging sapat upang mapawi ang matalas na kritisismo mula sa media ng Japan. Isang malalim na pagsusuri na inilikhala sa isang Yahoo News Japan, hayag ang hinimay ang napakalaking agwat sa pagitan ng disiplina ni Casimero at yung turing na monster ng dibisyon na si Naoya Inoue. Ayon kay Soshi Hayashi, na isang non-fiction writer, Public Relations Department, Japan Boxing Commission, mayroong malaking pagkakaiba sa antas ng preparasyon at dedikasyon sa laro. Ang dalawang boksingero binigyan diin sa artikulo na kahit pa may kakayahan si Casimero na kumuha ng panalo sa ibabaw ng lona, ang kanyang pangkalahatang diskarte sa labas ng ring ang siyang naglalagay ng malaking harang upang siya ay makapantay sa antas ng isang tunay na elite pound-for-pound king. Sa riwa pa sa alaala ng mga analisa sa Tokyo, ang pangyayari noong nakarang taglagas na kung saan nagkataong nagsanay ang dalawang boksingero sa isang gym sa Japan na nagkaroon lamang ng pagitan ilang linggo. Doon ay nakita ang matinding kaibahan sa kanilang pisikal na anyo at determinasyon. Ayon sa ulat, si Jan Rial Casimero ay napansin na may flabby stomach o tila malambot at hindi maayos na tiyan, isang malinaw na indikasyon ng kakulangan ng seryosong ehersisyo at training daw bago ang laban. Sa kabilang banda, ang naging katunggali o ang mga boksingerong tulad ni Luis Neri na nakasabayan sa mga katulad na panahon ay nagpakita ng mas superior na kondisyon sa kilos at pangangatawan noong mga panahong iyon. Gayunpaman ayon sa kanila, sa mismong aktwal na laban kamakailan lang, nagawa pa rin panatilihin ni Casimero ang kanyang motibasyon sa kabila ng magulong sitwasyon kung matutuloy ba o hindi ang tunggalian. Itong si Neri naman daw ay tuluyang nawala ng focus sa huli na naging dahilan ng kanyang matinding kabiguan sa timbangan. Luis Neri weighed in at 57.7 kg, 1.5 kg overweight on his first attempt the day before the fight. 2 hours later, he weighed in at 57.6 kg, raising questions about whether he was even serious about fighting. Even if Jan Rial Casimero and Naoya Inoue were to fight, it wouldn't be a contest. Of course, the monster would win overwhelmingly. Inayon tulad ni Soshi Hayashi mga kwento ang insidenteng ito sa makasaysayang laban noong February 22, 2023 sa Memphis, Tennessee sa pagitan ni Mike Tyson at Clifford Etienne. Bago ang laban na yun, nagpumilit at nagwala si Tyson na nais ang ikansela ang salpukan. Nag-anunsyo na ng promoter ang pagkansela pero biglang nagbago ang isip ni Tyson at sinabing itutuloy niya ito ang laban kahit pa overweight ang kalaban. Bagamat natuwa ang mga tagahanga sa pabago-bagong desisyon ng dating heavyweight champion noon, ang kanyang kalaban na nadadala sa magulong promosyon ay tuluyang nawala na ng gana at fighting spirit. Ganito rin daw ang nangyari sa nakarang weigh-in na kung saan si Neri ay lumampas ng todo sa timbang na nagpapatunay na bagamat kilala siyang pasaway, kulang talaga ito sa seryosong fighting spirit raw para sa laban. Ngunit sa kabila ng mga sirkumstansyang ito, malinaw ang hatol ng Japan Boxing Commission expert na kung sakaling magtutuo sa inaharap sina Jan Rial Casimero at itong si Naoya Inoue, hindi ito magiging isang dikit daw na laban. Ang hatol ng Japan media ay tiyak, walang pag-alinlangan, isang napakalaking dominasyon ay papakita ng monster at gigibain nito si Casimero ng walang kahirap-hirap dahil sa napakalaking pagkakaiba raw ng kanilang antas ng disiplina at sining sa boxing. Samantala mga kwento, habang pinag-uusapan ng disiplina sa timbang, kasalukuyan namang lumabas ang opisyal na resulta ng weigh-in para sa laban ng pambato ng Pilipinas na si Charlie Suarez. Ligtas na pumasok sa limitasyon si Suarez matapos pumalo sa 129 pounds ang kanyang timbang. Mga kakwento, ang kanyang kalaban na si Manuel Avila ay opisyal na dineklarang overweight matapos magtala ng 131.2 pounds na lumampas ng 1.2 pounds sa itinakdang super featherweight weight limit. Sa kabila ng insidenteng ito ng paglampas ng timbang, tuloy na tuloy pa rin ang bakbakan bukas. July 19 sa araw ng linggo sa Pilipinas, nagaganapin sa Sahara Event Center, Las Vegas, Nevada, USA. Kaya naman, good luck, Charlie! Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe
Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.